Okay, hello. Kumusta kayong lahat mga ka-flyers? Narito na naman tayo ngayon sa ating pinakabagong episode dito sa ating channel. Ito ang Classroom Playlist. So dito sa ating bagong playlist, mag-upload tayo ng mga videos kung saan pag-uusapan natin ang mga iba't ibang uri ng topics na pinag-aaralan sa loob ng isang silid-aralan. Okay? So, para sa heads up, of course, ang mga susunod natin na mga video ay kakapalooban ng mga aral na dapat ay hindi natin kinakalimutan sapagkat malaki ang pwedeng maging epekto or malaki ang tulong nito sa ating daily living. Okay? Especially dun sa mga kaalaman regarding sa mathematics, science, geography, history, and of course, ang ating current affairs, of course. And huwag niyong kalimutan mga ka-flyers, especially sa mga ating mga taga-subaybay na estudyante dahil meron tayong question and answer portion dito sa ating episodes, every video. So, simula sa umpisa hanggang sa matapos ang video natin, meron tayong mga question and answer na maaari nyo sagutan through comment section sa ibaba nitong video. At yung mapipili natin na may pinakamagandang kasagutan ay mananalo po ng, of course, ng ating pa-premyo na Aqua Flash. Okay? So, naka-post dyan or naka-flash dyan sa ating screen yung Aqua Flash na ating ipamimigay at the end of this video dun sa mga magko-comment ng mga estudyante. So, kailangan lang i-comment yung inyong pangalan, anong school, and then anong grade or anong year, and then of course yung mga kasagutan dun sa ating katanungan, and then yung pinakamagandang paliwanag doon sa last questions sa bawat video natin. Okay? And of course, kung bago pa lang dito, huwag kalimutan, dapat ay nakasubscribe ka sa channel na ito. Okay? Bago tayo magpatuloy, dito muna tayo sa ating intro. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Ako po si Randy. At ito ang Flyers TV. Welcome to One Philippines, a Flyers TV creation. Okay, back to our topic for today. So ito nga po ang classroom playlist at ang unang topic natin na pag-uusapan ngayon ay of course, reviewer muna tayo dahil close lang ng taon, ibig sabihin katatapos lang ng school year. So doon sa mga bagong graduate, happy graduation, congratulations sa inyong lahat. And dun sa mga nag-moving up or sa nag-recognition day, congratulations dun sa mga honor student natin. And of course, sa inyong lahat na tatawirin nyo ang next school year upgrade. Okay? Congratulations sa inyong lahat. Okay, so ang ating topic sa ngayon, makinig mabuti sapagkat ito ay regarding Philippine history. To be specific, ang ating topics ay tungkol po sa mga pangulo or naging pangulo or president ng ating bansang Pilipinas. So, yan. So, dapat ay ma-perfect ninyo mga katanungan mamaya, okay? Ayan. Okay, by the way, gusto ko ma-excite na kayo kaagad-agad. So, may first na question lang agad tayo dito, okay? So, sa unang katanungan, sino ang unang naging pangulo ng unang republika? Or who is the president or the first president for the first Republic of the Philippines? Yay! So, may mga pagpipilian naman dyan sa ating screen. So, pumili lamang dyan ng tamang kasagutan and then that is for question and answer number 1. So, meron tayong 5 katanungan within this video. So, tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagsubaybay or sa panunod nitong video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe and then i-hit ang notification bell, okay? Okay, magpapatuloy tayo. So, panoorin muna natin itong video ng mga short review dun sa ating mga naging pangulo na ng ating bansang Pilipinas. So, panoorin natin ito and maybe pwede niyong kapulutan ng karagdagang aral. Simulan natin ang
Okay, sa number 2 question and answer, ang ating katanungan ay sino ang unang naging pangulo ng pamahalaang Commonwealth? Okay, so sino ang first president of the Philippine Commonwealth? Okay, so yan. Sa screen natin may mga pagpipilian naman ulit dyan. So, piliin lamang ang tamang kasagutan and then yan po ang ating isasagot doon sa question and answer number 2. Sumunod na namuno sa atin pagkatapos ni Jose P. Laurel ay naging pangulo naman si Sir kauna-unahang presidente before the age of 60. So he died at the age of 56 on April 15, 1948. Nating kakalimutan na dapat po kayo ay nakasubscribe, kayo po isang estudyante, and then ilagay nyo rin po dun sa inyong answer sa baba kung ano yung pangalan nyo, saan kayo nag-aaral, anong grade or anong year, and then yung tamang kasagutan sa baba. Again, mananalo po kayo na Aqua Flash dun sa mapipili natin. Isa lang po per video. So, dun sa mga hindi pa pala rin, marami pa tayong video na i-upload sunod-sunod po yan. So, tumutok lamang po dito sa Flyers TV, especially na dito sa ating bagong segment, ang Classroom Playlist. Okay, question number 3. Doon sa question number 3 ito. So, may mga taon na meron tayong mga presidente na napakaganda ng pamamalakad. Yung tinagurian natin na talagang walang corruption, pakalinis muno. According yan sa history, na sa mga panahong yun ay nagkaroon tayo yung tinatawag natin na golden years of Philippine history or Philippine economic history or Philippine president history. So, ang katanungan number 3 is, sino ang pangulo ng mga taon na iyon na meron ang Pilipinas na tinatawag na golden years? Who is the president for the golden years of the Philippines? So again, nandyan po sa screen natin ang mga pagpipilian at ang tamang kasagutan lamang po ay ilalagay natin sa question and answer number 3 dun po sa comment section. Magkakasama po yun ha, huwag niyo pong kalimutan. Dapat po pa mag-comment kayo, kompleto yung pangalan nyo, yung school, anong grade or anong year, and then dapat nandun po yung 1 to 5 answers ninyo. Okay? And then, sa last portion, meron dyang konting explanation sa pagandahan tayo ng paliwanag. Sumunod na Pangulo
Okay, sa number 4 questions. Number 4 question. Doon sa mga naging Pangulo ng Pilipinas, meron diyang isang Pangulo na doon sa pamumuno niya, talagang gumanda ang kalagayan ng ating ekonomiya. And sa panahon na iyon, tayo, ang Pilipinas, ay nag-umpisa ng magpautang. Magpautang. Magpautang sa labas ng bansa. So, merong international entity or institution na pinautang tayo. So, doon tayo nag-umpisa. Sino yung president ng time na yon na ang Pilipinas ay nagpapautang na sa mga institusyon na sa labas ng ating bansa? Okay? So, we're still talking with the president na nag-initiate na magpautang tayo sa labas. Isipin mo, dati nangungutang tayo, pero during his term, tayo na yung nagpapautang. Sana tuloy-tuloy yun, kaya lang, hindi natin kasahawag yung kapalaran natin. Okay? Wow, sagutan lamang yan. Nandiyan po sa screen ang pagpipilian kung sino yung mga president na yon. So, yan, ang ating question and answer number 4. Sumunod sana noon ang tatakbong Pangulo ay si Rojas, subalit dahil sa panawagan, dahil sa pagkamatay po ni dating President Corazon Aquino, so si Noynoy Aquino po ang pumalit doon sa liderato na dapat sanay si Rojas. And then nanalo naman po ito dahil malakas ang panawagan noon. Rodrigo Roa Duterte. At ito na yung ating dapat tutukan. Narito po ang paglalahad natin sa ekonomiya or estado ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. Ang Pilipinas po ay nasa ika-30 seconds or 32. Sa buong mundo tayo po ay pang 32 sa mga bansa na may pinakamalaking economy. By nominal GDP. Tayo po ay nasa ika-32. So, medyo magandang katayuan ito. So, doon pa lang ay makikita na natin na tayo po ay hindi dapat na gumagalaw na para nagsasarili. Dahil kung tayo ay nasa ika-32 na stage, so sabi dito, the Philippines is primarily considered a newly industrialized country which has an economy in transition from the based on agriculture to one based
more on services and manufacturing. As of 2021, ang GDP purchasing power parity was estimated to be a $1.47 trillion. So, ibig sabihin, dahil sa halagang yon, tayo po ay nasa 18th. Tayo ay nasa ika-18, ika-18 na bansa doon sa may pinaka-magandang estado or pinakamalaking purchasing power party na nagkakahalaga ng almost $1.47 trillion. So, sa mga figure na ating pinag-uusapan, hindi siya basta-basta na ipagkakatiwala natin ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga kandidato na wala masyadong kaalaman, wala masyadong pinag-aralan kung paano i-manage ang ating ekonomiya. Muno. Sapagkat pinag-uusapan dito, ikaw na kandidato, sila na kandidato, ano ang kaya mong gawin upang itong economy natin na napakaganda na standing ay hindi siya bubulusok ng dahil lang sa iyo. And sabi dito ay kumbaga sa pagpipili ng mga susunod na leader ng ating bansa, isaalang-alang natin, kailan alamin mo muna ano ba talaga ang tunay na sitwasyon ng ating ekonomiya, nasaan na tayo, nararamdaman mo ba, at sino ang karapat-dapat na mga mamumuno na dapat nating bigyan ng mandato na ipagpatuloy
lamang or makaraos sa pang-araw-araw. Sila ang kailangan nating iangat, sila ang kailangan nating tulungan upang makasabay tayo sa paglago ng ating ekonomiya. Okay, sa question number 5, hindi naman siya katanungan talaga. Dito tayo magkakatalo kasi maaring question number 1 and 4 ay tama lahat ang kasagutan ninyo. Pero dito sa question number 5, it is an essay. Ibig sabihin, ito ay isang what can you say about this topic? Ano, yung topic natin sa number 5, question and answer number 5. Magbibigay lang kayo ng inyong kuro-kuro or opinion or an essay regarding the topic. At ang topic natin sa number 5 ay ito. Okay? So, ano ang masasabi ninyo tungkol sa naganap na people power? Yung kauna-unahang people power ha, yung EDSA 1. So, how can you share or what can you share or what is your thought about EDSA People Power 1? Okay? So, yan. So, titingnan natin kung sila may mga magagandang kasagutan dyan sa number 5. And of course, dapat yung 1 to 4 ha. Tama po ang inyong mga kasagutan. Again, huwag kalimutan po pangalan. Ano po yung pangalang school? Anong grade or year ka na? And then, yung answer sa 1 to 4. And then sa number 5, yung essay mo regarding EDSA People Power 1. Ano ang masasabi mo doon? And again, Aqua Flash Phone original ang ating ipamimigay. So, kahit tagasan ka man, don't worry. Kahit malayo ka sapagkat ipapadeliver natin yung Aqua Flash mo. Free delivery. So, nothing to worry with that. Okay? Okay. And wag din kalimutan pala na i-follow ang ating Facebook page. The same name, The Flyers TV. So, pwede rin kayo po doong makapulot ng mga aral sa mga video na pinopost natin. Again, ito po ang inyong host, ang inyong kapatid, ang inyong ka-flyers, Randy. Maraming salamat and then see you again to our next video. Abangan ko sino mananalo dun sa ating question and answer for this first episode ng Classroom.